Isa ka rin ba sa nalilito kung paano nga ba gamitin si Joy American? Tara, pag-usapan natin yan dito sa ating video. Ngunit bago natin simulan ng ating video ay paalala lamang po na lahat ng aking sasabihin at babanggitin ay base lamang po sa aking karanasan at kaalaman. Kung may maling impormasyon man na nabanggit dito ay pwede nyo itama ang pagkakamali. Ano ba hinihintay natin? Tara, umpisa na natin. Sino nga ba si Joy American at bakit ang daming gumagamit nito? Si Joy American ay isang preamp pedal or amp simulator na ginagaya ang Fender amp. Imagine nyo na lang yung Fender amplifier ay ginawa siya sa maliit na version at nilagay dito sa loob ng pedal na ito. At ito si Joy American. Bakit kaya ang daming gumagamit ito at bakit ito sikat? Ang daming gumagamit ito dahil sabi nga ng iba ay best budget preamp ito. Pero hindi lang ito basta-basta budget dahil iba rin ang level na naibibigay nito at naitutulong ito sa atin, lalo na pagdating sa mga sounds and tones natin. Pangalawa ay madali itong gamitin at napaka-versatile din ito dahil pwede mo siyang iset from clean tone hanggang sa magkaroon nito ng drive. Pag-usapan naman natin yung change arrangement pagdating sa Joy American. Saan nga ba dapat natin ilalagay si Joy American? Sa unahan ba? Sa hulihan? Sa gitna? O di kaya before drive ng pedals? Alin nga ba sa kanila? Pag-usapan natin yan dito. Alam niyo ba, ang change arrangement ay isa sa mga malaking factor na nakakatulong at nakaka-apekto sa mga tones and sounds natin. Kaya't meron tayong dalawang purposes na pwede kong maibigay sa inyo pagdating dito sa Joy American natin. Una na dito ay yung tinatawag natin na tone shaping. Pangalawa naman ay yung setup natin. Kung paano nga ba natin i-set up si Joy American. Unahin muna natin sa tone shaping. Ano nga ba ang tone shaping? Ang tone shaping ay isa itong proseso na kung saan ay pag-aayos natin o pagtitimpla natin upang makuha natin yung karakter ng isang tunog na gusto nating marinig. Kung ito ba ay clean, warm, bright, punchy, muddy, at kung ano-ano pa yung mga tinatawag nila dito. Sa pagtitimpla naman sa ating Joy American ay hindi lang ito basta-basta ikot lang ng ikot dito sa mga EQs niya, kundi pinag-iisipan nito at ginagamitan nito ng matinding pandinig gamit ang ating tenga. Mayroon akong ipaparinig at ipapakita sa inyong short video pagdating naman sa before and after drive pedals gamit ang analog pedal natin. Ang gagamitin natin dito ang analog pedal, walang iba kundi ang pambansang high gain natin na Metal Zone. Alam naman natin na itong Metal Zone na ito ay maraming ayaw dito. Bakit? Kasi nga natatalasan sila dito at nahirapan sila magtimpla dito sa Metal Zone. Kaya susubukan natin pagsamahin si Metal Zone at itong Joy American natin. Unahin muna natin sa ating before drive pedal. Ang mangyayari dito sa before drive pedal ay mauuna muna si Joy American at susunod dito ay si Metal Zone. At ganito ang kanilang tunog. Ayan, napakinggan nyo na kung ano nga ba yung before drive pedal natin. Kung mapapakinggan ninyo, habang iniikot natin yung mga EQs dito sa ating Joy American, ay minimal lang yung changes dun sa distortion sound dito sa ating Metal Zone. Bakit kaya? Kung familiar kayo dun sa traditional way na overdrive at distortion, si overdrive hindi natin ginagamit ito upang magdagdag ng distortion. Kundi ang ginagawa ni overdrive ay i-push at i-shape yung sound dun sa distortion natin. Take note, hindi ito pandagdag ng distortion. At ganun din si Joy American kapag nilagay mo siya sa before drive pedals. Ngayon, subukan naman natin yung pangalawang method natin, yung after drive pedals naman. Ang gagawin natin dito at ang mangyayari ay baliktad naman. Mauuna muna si Metal Zone at susunod si Joy American. At ganito ang kanilang tunog.
Ayan, napakinggan nyo na yung tinutukoy kong after drive pedal. Ano nga ba yung nangyayari dito? Kung mapakinggan niyo kanina, habang ina-adjust natin yung mga knobs or EQ ni Joyo American, ay malaki yung changes doon sa distortion sound natin. Bakit kaya? Kasi kapag ang mga Joyo American, lalo na yung mga equalizer pedal natin, kapag nakapwesto sila sa after distortion, ay hindi nito binabago yung tunog ng distortion dito sa ating metal zone. Ang ginagawa dito ay fina-finalize niya yung sound na naririnig mo. Kumbaga, final polish lang siya or finishing touch. Kaya't mas precise ang tone control kapag nasa after distortion yung mga EQ natin or lalo na itong Joyo American natin. At kung nasa after drive or distortion naman si Joyo American, lalo na yung mga EQ pedals natin, ay mas kontrolado natin yung mga tones natin. Dahil anytime, pwede natin itong dagdagan at bawasan. Halimbawa na lamang dito sa ating metal zone na ito. Diba, sabi nga ng iba, matalas ito at mahirap siyang timplahin. Kaya dahil dito sa tulong ng ating Joyo American, kapag after drive natin siya ilalagay, mas madali natin ito makokontrol. Halimbawa, napakatalas ng tunog ng metal zone mo. Ngayon, hihiram ka dito sa Joyo American natin, pwede natin bawasan yung treble at magdagdag tayo ng konting mids. At saka papakinggan natin kung okay na ba ito o may kulang pa. Para mas maunawaan ninyo kung ano yung ibig kong sabihin, ay magpapakita ulit ako sa inyo ng video na kung saan gagamitin natin si Joyo American at Metal Zone na nasa after drive pedals. E ganito ang kanilang tunog. Ayan, nalaman nyo na yung purposes kung nasa before and after drive pedal si Joyo American. Pag-usapan naman natin yung pangalawang purpose natin para kay Joyo American. Si Joyo American na hindi lang siya basta-basta preamp, kundi may built-in cab simulation na rin dito sa loob. Kaya kung nagbabalag ka ilagay si Joyo American sa last chain, mas maganda sana kung ang setup ninyo ay ampless, nakadirect kayo sa mixer, naka-live kayo, lalo na pagdating din sa recording ay bagay na bagay rin gamitin si Joyo American. Mas effective din ito. Ito additional, kapag ang amplifier ninyo ay meron siyang return, pwede kayo dun sumaksak sa return gamit itong Joyo American natin para ma-bypass yung mga EQs dun sa amplifier natin. Mas lumalabas kasi yung character ni Joyo American kapag ganito yung mga setup natin. Dahil wala tayong ginagamit dito na physical amplifier. At si Joyo American mismo ang nagsisilbing amplifier natin or preamp doon sa mga board natin. Ayan, nalaman nyo na kung paano nga ba gamitin si Joyo American. Part 1 pa lamang ito at meron pa tayong part 2 na aabangan ninyo. At kung nagustuhan mo yung video natin, huwag mong kakalimutan mag-follow sa ating mga social platforms para updated ka palagi sa mga videos ko. At kung gusto mo pa matutunan tungkol sa mga guitar effects, sa mga tones, kung paano nga ba magtimpla, ay mag-comment ka lang sa baba at pag-uusapan natin yan sa susunod na aking video. Salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa aking mga susunod na video at this is GD Pex and keep rock on, let's go!